usapan namin ni Jom kanina ang SONA. Ituloy-tuloy na po natin ang ating talakayan kaugnay po ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos bukas. DCMM SONA 2026. SONA 2026. Kasama na po natin si Undersecretary Claire Castro mula po sa Presidential Communications Office, ang ating Palace Press Officer. Yusek, good morning. Welcome back po, Christian at Jom. Morning po. Yes, good morning Christian, good morning Jom, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Maraming salamat, Yusek. So we'll see you tomorrow sa SONA sa Batasan. Yes, magtatayo. Apo. Siguro ma'am, can you give us lang kung ano pwede po ninyong ma-share sa amin tungkol po sa paghahanda ng presidente sa kanyang ikalimang SONA bukas? Yes, kahapon ay tapos na yung pagpa-prepare mismo doon sa House of Representatives. At nandun tayo at maayos naman so far. Okay na po. Tapos na po yung pagpe-prepare para sa House of Representatives kanina. So we yung can... RTBM yung grupo po ng RTBM, yung pagpe-prepare po doon tapos na po. So we can say ma'am na all systems go na para po sa SONA bukas. Hihintay na lang natin ang pagpunta po doon ng Pangulo. Yes, ipagdasanahan din natin na maging maganda yung weather. Correct, kasi medyo maulan itong mga nakaraang araw, Yusek eh. Opo. Nung mga nakarang araw na press ko natin sa Malacanang, nababanggit ninyo, Yusek, na mismong ang Pangulo ang nagsulat ng kanyang SONA. Oo, sinabi din naman niya yon sa kanyang sa ambush interview na sa kanya ay 90% na talagang halos tapos. Pero totoo naman, ang Pangulo kasi mga last minute, minsan may binabago pa siya mga words eh. Within today ba ma'am, would you know or can you share kung ano ba ang possible activity ng presidente na related sa SONA? Magre-rehearse ba siya? Mag-fitting ba siya ng kung anong isusuot niya? Will he still have meetings with his cabinet? Ngayon wala lang meeting with the cabinet, more on the SONA na to. Kasi talagang tinatapos niya na yung dapat niyang yung speech niya for tomorrow. Opo, and speaking of speech, Yusek, if we can mention, groundbreaking nung kanyang SONA speech last year. Walang naka-expect doon sa kanyang pasabog sa flood control project and among other things din sa kanyang mga nabanggit. Siguro balikan lang po natin ng isa-isa yung mga highlights ng nabanggit ng presidente. Particularly po siguro simulan natin sa parte ng agriculture na in-announce ng Pangulo yung expansion nga nung Benting Bigas program. Sa pag-observe po ng Malacanang, pati po ng presidente, how would you describe yung nakaraang taon when it comes to sa sector ng agriculture? Kamusta po ang coordination sa inyo ng DA sa pagpapatupad ng mga programa? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng 20 pesos na kada kilo na bigas sa mga kadiwa centers at pinangako nga noon na ito ay sasama sa budget at that time. So tuloy-tuloy pa rin naman. At marami pa rin mga kababayan natin na ang nakikinabang dito. At lumalawak ang mga nabibinipisyuhan nito. Nandiyan na rin yung mga magsasaka. Kasama na sila sa nabibinipisyuhan itong 20 pesos kada bigas, kada kilo na bigas. Opo, I think last week nakausap din po namin dito si Secretary Kiko Laurel na inilatag din niya in detail yung accomplishments, yung mga naging challenges ng DA for the past year at yung plans moving forward. Can we say ba, Yusek, na on track naman ang administrasyon sa mga plano nito for the agriculture sector until papatapos po ang termino ng Pangulo? Kasi yan ang pinaka-highlight din po ng presidente ng siyang mga kampanya, yung pag-boost ng agri-sector. Nakita yun naman natin. Nung nakaraan lang, nagbukas siya, inaugurate niya yung isang irigasyon. Ang laking bagay nun. Kasi ito talaga yung isa sa mga inuuna. Kumbaga maraming inuuna ang Pangulo, pero isa talaga ang agriculture sector, yung agrikultura, ang tinututukan ng Pangulo. At mapapansin natin, di ba, kung maaalala natin, yan ang unang tinutukan ng Pangulo pag upo pa lang niya. Siya yung, wala pang secretary ng agriculture, siya yung umupo. Kasi gusto niya yan tutukan. At that time, ako nung hindi pa ako parte ng gobyerno, hindi ko alam bakit doon eh. Bakit yun ang inupuan niya eh. Bakit yun doon siya tumutok. Ngayon natin nakikita, ako personally, nakikita ko kung bakit yun yung tinutukan niya, yung modernization. Kasi hindi naman sinasabi at the time bakit eh. Pero ngayon bakit nga ba doon? Modernization.
fertilizer, cold storage. So ito yung mga bagay na ako personally hindi ko siya napansin before, hindi ko nakita. Pero ngayon nakikita natin bakit nga ba agrikultura. So titulo sa mga farmers, yung mga beneficiaries. Nandiyan yung ayuda ng Pangulo sa agrikultura, no? So para sa food security din ito. At Opo. para sa mga magsasaka natin. Opo. When it comes to electricity naman, Yusek, isa din sa binanggit ng Pangulo last year yung expansion ng lifeline rate para doon sa mga low-income families. At the same time, ibinida rin niya yung malaking percent na ng Filipino families na walang kuryente ang na-electrify na natin, nabigyan na natin ng supply at connection sa kuryente. Pero this year, medyo nabigla lang tayo, Yusik, kasi sunod-sunod yung mga naging yellow at red alerts, lalo na po sa Visayas Grid. May mga directive po ba ang presidente to resolve yung problema sa kuryente sa ibang mga areas pa rin? Yes, oo. Yan naman din ay tinututukan, no, ni Secretary Sharon Garin. Nung ating araw na nag-uulat tayo patungkol dyan, kapag kami ganyan nangyayari, talagang titignan nila bakit nagkaroon ng pagkukulang, anong sanhi. At the same time, gusto nila agad ay magkaroon ito ng solusyon para sa ating mga kababayan. So, tutok pa rin ang Department of Energy pagdating dyan. Opo. When it comes to health naman, Secretary, ipinagdiwang din yung tuloy-tuloy na expansion ng zero balance billing ng DOH without mentioning na yung figures. Pero kamusta po ang nai-report sa atin ng Health Department sa pagpapatupad po ng benefit na ito para po sa ating mga Pilipino when it comes to healthcare access? Actually, marami na, no? Millions na mga kababayan natin ang naka-avail ng zero balance billing. Natutuwa talaga sila kasi kapag sila ay nasa basic accommodation DOH hospitals at ngayon ay lumalawak na sa mga piling LGU hospitals ay talagang wala silang binabayaran kahit gaano kalaki ang naging cost ng pagpapa-ospital at pagpapagaling ay zero balance talaga, wala talaga silang binabayaran. And at the same time, ginusto kasi at inutos ng Pangulo sa PhilHealth na dagdagan yung coverage ba, yung amount na pwede mapakinabangan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nagpapadialysis. Alam natin yan na halos libre na nga yan. At meron pang gamot na after that na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan. So ito talaga yung tinututukan din ng Pangulo, no? Ang kalusugan ng ating mga kababayan. Nandiyan yung Bukas Center, Yakap, may libreng gamot pa. Alamin lang nila kung saan yung mga lugar na pwede nilang puntahan, makipag-ugnayan lang sila sa LGUs, sa mga barangay, kung saan nila ma-avail to. Kasi baka doon kasi nagkakaroon ng issue na bakit hindi nila na-avail. Kasi baka hindi nila alam kung saan. So alamin lang po nila, may website naman po para malaman nyo kung saan kayo pupunta. Mahingan ko lang kayo ng reaction, Yusik, kasi I heard from the interview, I think this week, mga preparation dun sa SONA, nahingan ng reaction yung isang health workers group at nabanggit nila na while ang ganda ng intention ng zero balance billing, ang nagiging situation nila on the ground sa mga hospital, dumudumog ang mga tao. At apparently, may ilang mga ospital na as much as gusto nilang i-cater yung mga pasyente, nagkukulang sila sa mga facilities, pati na rin po sa mga medical equipments. Paano lang po siguro i-reconcile yun, ma'am? Actually, kaya nga ganito po, yung mga hindi naman na po kailan, let's say, parang laboratory test lang, wag na po kayong pumunta sa ospital kasi may mga Bukas centers naman po tayo na malapit, no? So, para hindi naman dumagsa lahat sa ospital. Kaya po nagbubukas tayo ng mga Yakap, Bukas centers, at ine-expand nga po pati po yung mga piling LGU hospitals. Kasi para mas marami po na matugunan na pangangailangan ng ating mga kababayan. So, yun lang po. Again, no, para hindi dumagsa sa ibang mga ospital, alamin din po nila ano pa yung mga ibang hospitals na pwedeng sila ay matugunan. At or kung hindi naman kailangan na talagang magpa-emergency or magpa-confine. Kasi Christian, meron din kasi kami mga balita na since libre, yung ibang mga kababayan kasi natin, di naman pala kailangan na ma-confine. Talaga nagpapa-confine kasi libre. So, sana wag natin ganon. Wag sanang ganon. Kung hindi po kailangan na ma-confine, let's say magpapa-laboratory test lang, sa ibang ano na po natin dalhin, sa Bukas Centers or sa Yakap. Ganon lang. Sana, diba? Attorney Claire, si John po ito, no? Sa mga
nakaraang SONA po ni Pangulong Marcos nabanggit yung kanyang foreign policy. Without preempting si Presidente sa kanyang SONA bukas, posible kaya na mabanggit ulit yung patungkol dyan at any update dun sa Code of Conduct in the South China Sea at saka sa WPS in general? Wala ako mababanggit. Ayaw nga ang Pangulo kung ano ang kanyang sasabihin. At sinabi rin naman niya may mga last minute pwedeng pagbabago, amendments sa kanyang speech. Pwedeng oo, pagkatapos ay hindi. So hindi ako makakapagsabi kung masasabi niya to. Patungkol sa relasyon natin sa WPS, ganun pa rin. At pinaninindigan pa rin ng Pangulo na wala tayong isusuko na anumang karapatan natin sa ating sa Pilipinas, sa WPS. Kung ano lang yun sa atin, yun lamang ang ipaglalaban sa diplomatikong pamamaraan. At kinukundina rin ng Pangulo kung ano man yung nangyayaring kaharasan dito sa WPS na nararanasan ng ating mga kababayan. Kasi napaka-timely din, Yusek, kasi 'di ba nag-anniversary tayo ng 10 years ng Arbitral Award. Mag-timely magsusona ang presidente. Bigla naman July. din nagkasunod-sunod po yung mga insidente dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin. Apparently, medyo naagarbyado yung ating mga tropang nagbabantay dyan eh. O kaya nga kinukundina ng Pangulo, kinukundina rin ng Philippine Coast Guard at ng National Defense ang mga pangyayaring ganito. Kasi sabi nga natin, ang pakikipagnegosasyon, ang pakikipag-usap sa may mga issues ng mga katulad yan, hindi naman dapat dinadaan sa dahas. Timely din yan dahil kakabisita lang dito ni Chinese Foreign Minister Wang Yi, no? Dahil ang ASEAN tayo ang kasalukuyang chair. Host. Chair. May hawak na chairmanship ng ASEAN. Yes, tama, oo. Hindi natin alam kung intentional ba yung ginawa para mapakita na malakas ang kanilang puwersa, pero hindi ito nararapat sa mga sibilisadong mga mamamayan. Opo. Isa rin ma'am sa siguro hindi man nailatag last year pero ikinagulantang natin na development this year was yung nangyaring ang gulo sa Middle East na apektado po tayo dito sa Pilipinas. Mataas ang presyo ng bilihin bigla, mataas ang presyo ng petrolyo, kabi-kabila pa yung panawagan ng mga dagdag sahod at fare hike. Siguro when it comes to that sector, Yusek, what can you share sa maaaring sabihin ng Pangulo or siguro direksyon ng administrasyon dahil po patuloy yung panawagan sa mga ayuda, sa mga long-term plans para makaahon tayo dito sa very uncertain na situation dulot po ng giyera? Pagdating po sa pagbibigay ng ayuda, alam naman po natin kung paano po ito talaga tinutugunan ng pamahalaan. Inuuna po talaga yung mga direktang na hit ng impact, no, ng krisis sa Middle East. At pagtataas ng sweldo, nakita naman natin kung paano ginagampanan ng gobyerno, ng administrasyon, ng ehekutibo, ang maaaring pagtaas ng sweldo ng ating mga kababayan. At kaka-announce nga lang po ng Pangulo na nagkaroon at magkakaroon ng 85 pesos na wage hike dito sa NCR. At inaaral din po naman ng DOLE, ng Regional Tripartite Wage Board, ang maaari pang itaas ng mga sweldo. Taon-taon naman, actually hindi lang taon-taon talaga nagbibigay eh. Although hindi bulto na 200 pesos, ayan ka, isang bagsak ay mataas na yung agad yung sweldo natin mga kababayan. Hindi po. Inaaral po kasi yan, ina-assess po yan ng lahat ng stakeholders, no? Na parte ng Regional Tripartite Board, ng Wage Board. So, kung pag-aaralan lang po talaga ng iba natin mga kababayan, sa parte po ng ehekutibo, sa parte po ng administrasyon, ay meron pong pagtataas ng sahod. Kung ang hinihingi po nila ay wage, minimum wage na ayon sa batas, hindi po kasi yan ang trabaho ng Pangulo at ng administrasyon, ng ehekutibo. Trabaho po iyan ng Kongreso. So kung ano po yung balak po nila na itaas na sweldo na naaayon sa batas, sa Kongreso po iyan magmumula, hindi po sa administrasyon.
UC Claire, noong nakaraang SONA po ni Pangulong Marcos, isa sa mga pinakamalaking pasabog niya ay yung tungkol nga dyan sa flood control. No? Maraming kababayan natin yung nag-aantay ng update sa SONA. Posible kaya na mabanggit ng Pangulo yan. Kung kamusta na ba ang estado ng investigasyon patungkol nga sa flood control projects? Again, hindi ko po mapangungunahan ng Pangulo dahil sinabi nga niya nung nakaraan, abangan ang susunod na kabanata. Hindi po natin alam kung magkakaroon po siya ng pag-report dyan, but magkaroon man o hindi magkaroon ng report, nakikita naman po natin yung update. At nakikita natin kung ano na yung mga umaandar na kaso, ano na yung mga nafi-freeze na mga assets, at ano pa rin po yung tinututukan ng DOJ at ng Ombudsman. So, minsan nga po mas makikita natin yung pinaka-update mula kay Ombudsman Boying Remulla patungkol po dyan. Opo, I know we've already discussed this, Yusek, sa previous briefings natin, pero how would the palace describe yung estado po ng ating investigation sa flood control? Dahil since binanggit ng Pangulo to last year, so sunod yung mga naging protests, sunod-sunod yung mga call for accountability. At the same time, patuloy din po yung pangangalampag ng ilang mga grupo na asa na, sino ba talaga ang big fish na sinasabi nating mapapanagot dito at mapapakulong? Asa na tayo dito sa ating estado po ng pagresolba dito sa issue ng flood control? Nakita naman po natin, tuloy-tuloy naman po yung pag-iimbestiga. At maraming naiinip dahil dapat ito naman kasi minsan nakakapagbigay ng pag-iisip ito. Ano ba yung gusto nilang big fish na sinasabi? Tuloy-tuloy naman po yung pag-iimbestiga. Sino ba yung big fish na gusto nilang ipakulong? Di po ba? Kasi yung big fish, yung malaking isda, wala pa. At tanong natin, halimbawa ikaw Christian, bigyan na kita ng example. Big fish. Sino ang big fish na gusto nila ipakulong? Yung bang gusto magpakulong, mayroong personal na alam. Yung gusto bang magpakulong ng big fish, meron siyang ebidensya. Kasi kung kumpleto yung ebidensya niya, go. Sabi nga natin, dumiretso na sa ombudsman. Again, bibigyan kita ng isang example. Katulad ditong si Senator Lacson. Di ba meron siyang iniimbestigahan ngayon? Di ba? At tinututukan niya. Anong sabi ni Senator Lacson? Maaaring hindi niya nadaanin sa pagpapaimbestiga sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Pwede niya na idiretso sa ombudsman kung kumpleto na ang kanyang ebidensya. Ito yung sinasabi natin doon sa mga naiinip at sinasabing hindi pa napapakulong ang mga big fish, ang malalaking isda. Kung meron po kayong alam at meron po kayong pag-iimbestiga at kumpleto ang inyong pag-iimbestiga, abay gayahin nyo na. Gayahin nyo yung style po ni Senator Trillanes, gayahin nyo yung style ni Senator Lacson. Kung meron na kayong ebidensya, wag na po kayo magpamedya at hahanapin nyo yung big fish. Pumunta na po kayo diretso sa DOJ o kaya sa ombudsman. Kasi kayong nagpaparatang na ito si big fish, ito si ganyang big fish, tapos wala naman po kayong ebidensya, ang nangyayari lang is pang-iintriga. Kaya nga, ang Pangulo naman, kung sino man po yung inyong kakasuhan dyan at meron kayong malaking ebidensya, hindi naman kayo pipigilan. Diba? Go ahead. Ang nangyayari kasi, wala pa napapakulong. Ang pangakong mahiya naman kayo, pagpapakulong ng lahat ng dapat na managot, ay hindi naman ginagawa. Sabi ko, parang bulag. Bulag sila kasi hindi nila nakikita yung trabaho ng DOJ, hindi nila nakikita yung ng DPWH at ng DOJ, ng ombudsman. Sana yung mga records na nagkapagsampa na ng kaso, ngayon ay mayroong mga nakadetain at ngayon ay umaandar yung ibang mga hearings. Ano yun? Wala lang? Kaya nga, di ba, doon sa mga naghahamon na mapanagot, ang lahat na mapanagot, pumunta na kayo. O, yung sa bayan. Marami siyang sinasabi. Di ba? Yung bayan. Pumunta na po kayo. Kung meron na po kayong dalang ebidensya, pumunta na po kayo diretso sa ombudsman. Opo. So, in essence, Yusek, para po sa Malacanang ay dapat makita rin ng publiko na beyond doon sa mga binabanggit na big fish, mga big personalities, umuusad naman, gumugulong naman, merong development na siguro kailangan ding ma-highlight at makita na hindi ibig sabihin nun ay walang nangyayari o hindi gumugulong yung nasimulan pong expose at investigation dito sa flood control scandal. Kita naman natin, Christian and Jom,
marami naman na na-issue na warrant of arrest. Marami na rin ang nagsole ng pera. 'Di ba? Marami nang nag-return ng kanilang mga di umanong nakulimbat. Maraming mga assets na na-freeze. Umaandar ang hearing. Nasa korte, nasa Sandigan Bayan, yung iba nasa regular courts. Ano pa ba? 'Di ba? Imagine mo, wala pang isang taon to, Jom and Christian. Ngayon pa lang tayo magsusona muli. Kailan ba nagkaroon ng masinsinang pag-iimbestiga dito? Last week of August or September, first week of September? Ano pala ngayon? Wala pang isang taon. Inip na yung iba. So feeling ko yung iba ay makapangbatikos lang. Pero wala naman silang ibang ebidensya. Kasi kung may ebidensya kayo, go ahead. Opo. Magdemanda na kayo. Yun lang naman yun eh. Yusek, we have 3 minutes left. Sulitin na namin yung pagkakataon to ask other issues na hindi related sa SONA. Bilang nandyan na po kayo. Go, Job. Yusek, samantalahin na namin, no? Kahapon, ang daming balita patungkol sa Davao City dahil sa nangyayari ng pagbaha dyan. Ano-ano na pong tulong ng gobyerno ang naipaabot natin para sa mga kababayan natin na nandiyan dyan? Alam niyo naman na kahit na saang lugar, kahit sa anong pagkakataon or ganitong klase mga kalamidad, handa po ang gobyerno para dyan. Nandyan din po ang DSWD, alam na po natin yung mga kailangan na food packs, mga kailangan na mga non-food essentials or some basic essentials, ay nakahanda po ang DSWD. Pati po ang DPWH, kung ano pong kinakailangan dyan, hindi po yan kailangan kapag may ganitong mga klase mga kalamidad ay uutusan pa ang Pangulo. Hindi po, alam po lahat ng ahensya na ready sila sa ganitong mga klase mga pagkakataon. So, handa po sila. Lahat po ng pwedeng itulong dyan sa ating mga kababayan sa Davao City, no? Opo. At sa Davao, wag po kayong mag-alala dahil po ang gobyerno, ano man ang kulay natin, hindi po ito tinitignan ng gobyerno. Lahat po ng ating mga kababayan ay pantay-pantay po ang tingin ng Pangulo. So lahat po ng kailangan na ayuda para sa ating mga kababayan dyan ay handa po. By any chance, Yusek Claire, would you know kung nagpaabot na ba ng request itong LGU, particularly itong si Davao City Mayor Baste Duterte, patungkol nga dito sa nangyayaring pagbaha sa kanilang lungsod? Sa ngayon, Jom, wala tayong particular na alam kung siya ay humingi ng tulong sa Pangulo. Sa ating huling pagkakaalam, sana hindi ako nagkakamali, ay nasa ibang bansa. Si Mayor Baste. Pati ang Vice Presidente. Opo. Ang Nasa pagkakaalam ibang ko kasi, di ba Yusek, nabanggit natin last time na si VP merong siyang travel authority. At hanggang 31 July. Yung kay Mayor Baste, may kumakalat sa social media na nakita siya sa isang, kung di ako nagkakamali, parang bar ata yun eh. At tama ba, Yusek, yun ba yung pinapatungkulan ninyo? Ang alam ko, kung di nga ako nagkakamali, ay nasa ibang bansa siya. Pero hindi ko alam kung saang bar siya pumupunta. So, wala tayong personal knowledge doon. Pero ibig sabihin with that incident na nangyari sa Davao, at least the administration can still assure na may makakarating pong tulong, may nakahanda po, regardless po kung ano man ang isyong political na ililink dito po sa Davao and the government. Hindi nga po kailangan na humingi mismo ang lokal na pamahalaan na tulong. Mismo po yung administrasyon po ang tutulong kapag ka po nakita ang sitwasyon ng ating mga kababayan saan mang sulok ng Pilipinas, kung ano po ang nangyari sa kanila. Nandiyan po ang administrasyon. Opo. Last na lang talaga, Yusek, kasi medyo nagpa-silip kayo, patikim kayo last briefing natin doon sa earth-shaking announcement ng Presidente. Possible ba? May pwede ba tayong asahan na ganun bukas? Tingnan po natin. Ang Pangulo naman mismo nagsabi. Abangan ang susunod na kabanata. Let us see. Tingnan natin po tomorrow. At bukas yung susunod na kabanata na yan. Yan na. Bukas na. Abangan natin. Opo. Yusek, maraming salamat po. See you bukas sa Batasan, Yusek. Happy Sunday. Maraming salamat sa iyo, Christian and Jom. Thank you. Si Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.